even unbelievers, we are talking about them here in this video. Unbelievers. Why? Why the need of talking about them? Why the need na pag-usapan ng mga hindi mananampalataya ni Kristo? Condemning them? I don't think so. Loving them? 100%. Mahal natin sila. And ang dadapuan ng puot ng Diyos ay ang mga walang Kristo sa puso. Alam natin yan. That's why our love is through this video na maklik-click nila na ang may gawa ay ang banal na espiritu. By syempre, sino pa ba nagli-lead sa atin para dalhin tayo sa mga lugar? Ako napatunayan ko po yan. The Holy Spirit always leads someone. Believer ka unbeliever. Pero ang kagandahan lang po sa believers, nililid tayo ng banal na Espiritu Santo na nakadeposit na siya sa atin. Yung mga unbeliever, syempre God pa rin, si Lord pa rin ang gumagawa sa kanila. Pero ang problema, hindi pa nila tinanggap bilang personal at tagapagligtas at personal na Panginoon ang Panginoong Jesucristo. Yun ang kaiba. Ever I believe in His sovereignty. Jesus is in control. Palapakan naman natin si Lord Jesus. Okay? I'm talking about unbelievers. Ano yung humahadlang sa kanila? Meron kasi ako mga napansin na escalating ngayon sa mundo. Ito yung pagsasawalang bahala ng mga tao. I'm talking about unbelievers sa mga bagay ng Diyos. Okay? Sa mga makadiyos na usapan tulad po nito. For them, para itong, ang corny naman, parang ang cheap naman. Para sa akin, yung mga ganyan, parang wala silang pakialam kasi parang sa kanila, parang walang kwenta ito. Parang, ang focus lang nila ay yung dini sa lupa. Ayan po ang pinaka nakakatakot. That's why yung urgency to make something, no, na gawan sila ng vlog, ay talaga naman pong napakahalaga po. No? Tignan po natin ngayon ang atin pong talata, no, dito po sa Bible, kung ano pong sinasabi tungkol sa mga unbelievers. Tara, basa po tayo. Ginaganyan ko na po rito para pasensya na po Oops, may dilipad pa. Ay, nako. Kasama yan sa bonus. Okay. Ito po tayo. Lagyan na lang dito para iipitin ko. Sorry. Okay. Ito po. So, tignan natin mabuti, okay? Para alam naman natin ang nangyayari. 2 Corinthians chapter 4 verses 3 hanggang 5. Sige. But even if our gospel is veiled, it is veiled to those who are perishing, whose minds the God of this age has blinded, who do not believe, lest the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God, should shine on them. For we do not preach ourselves, but Christ Jesus the Lord, and ourselves your bondservants for Jesus' sake. Okay. Ang mga unbelievers po, si Satanas po ang nag-blind sa kanilang mga mata para hindi po nila makita yung katotohanan tungkol kay Lord Jesus. Ayaw ni Satan na makakilala ang tao kay Jesus dahil gusto po ni Satanas marami siyang makasama doon sa Gehenna Hell. Alam niyo po ba si Satanas? Alam na po niya ang oras niya, nabibilang ng kanyang oras. Kaya gusto niya may makakasama siya sa Hell, Gehenna Hell. Madami ang gusto niyang makasama po niya. Okay, madami. So, tingnan po natin dito. Yan. Tayo naman po, mga unbelievers, tayo naman po mga believers. Kaya ako sana. Sa ating mga mananampalataya, iba na ang paningin natin sa mga bagay compared sa mga hindi mananampalataya. Tingnan natin. Tayo, while we do not look at the things which are seen, but at the things which are not seen. Mas nakatutok tayo dun sa mga bagay na hindi nakikita ng natural na mata. Mas nakatutok tayo dun sa mga alam natin na nandidiyan sa eternity.
Dahil alam natin na yung mga bagay dito sa mundo, kahit gaano ito kabago ngayon, kahit gaano ito kauso ngayon, bagong kotse, bagong bahay, lahat po nang yan maluluma. Naikwento ko mamaya, chika. Mamaya kwento ko na, okay? While we do not look at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things, For the things which are seen are temporary, but the things which are not seen are eternal. Eternal ang kailangan ng tao. Pero karamihan ng mga tao sa mundo, yung temporary lang ang pinagkakaabalahan po nila. At yan ay bagay na nakakalungkot. Nakalulungkot po yan. Okay? Meron na po akong talata rito. Yan po natin. Nakuha ito kanina eh. Sandali lang po. Ini na sana. Saka lang po. Ito ba yun? Ayan. Ayun. Ito po ay practical. Practical po ito na ibinigay po sa atin ng Bible. Mamaya na po yan. Okay, practical po ito na ibinigay po sa atin ng Bible na atin pong bulayin. Okay? Sabi ko nga po, pag unbelievers po kasi, they know it already. Pero sa ating mga believers, inireveal ng Diyos yung katotohanan ng lahat. Wala po siyang i-withdraw. Lahat po inireveal po niya sa atin. May mga hindi pa nare-reveal sa atin, pero lahat ng kailangang i-reveal na nakasulat sa Bible, I believe reveal. Okay? Tingnan mo yan. 1 John chapter 2, tama ba ako? 1 John chapter 2, verses 15 to 17. Ay, basahin natin. 1 John chapter 2, verses 15 to 17. Do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For all, makinig yung 16. Pakinggan itong 16. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of the world. Pinaka 17, mabigat yan. And the world is passing away, and the lust of it, but he who does the will of God abides forever. Ano yung will of God? Ang manampalataya kay Jesus bilang personal na Lord at tagapagligtas ng iyong buhay. Pero tignan nyo sabi rito, do not love the world or the things in the world. Simple, di po ba? Mahirap bang ipaliwanag? Hindi. Okay? Dahil ang problema, tayo po ay creation ng Diyos. We are created according to His image. Genesis chapter 1 verse 26. Tapos, ang problema, ang minamahal din natin, kapwa creation. Mali po yun. Dapat, if you are a created being, you should love and honor the Creator, the Lord Jesus Christ Himself. Yan ang hindi nakuha ng tao. Mahalin natin ang kapwa natin, mahalin natin ang mga natin. Pero yung sumobra, iba umiidolo pa, mga artista, sa mga singers, mga celebrities, that's not from the Father according to what I just read. Ito ay galing po sa demonyo, sa diablo. Sapagkat umpisa pa man, kaya nga po si Satanas na fall. Diba? Na fall si Satanas dahil si Satanas gusto niyang maging kagaya ng Diyos. The sin of pride. Yan ang dahilan kung bakit si Satan ay bumagsak. Kaya ngayon, dinideceive niya ang buong mundo. Kaya naman ngayon si Pablo meron siyang appeal sa mundo. Do not love the world. Oo, nasa mundo tayo, pero this is not our home. Our home is in heaven. Ganon din yung mga unbelievers. This is not their home. Their home is in hell. Diba? Pareho lang eh. Pero mamimili ka, piliin mo na si Jesus. Dahil magiging tahanan natin na pang walang hanggan ay ang gloria ng kalangitan. Kung saan nakatira ang anak ng Diyos at ang mga anghel na sa atin na nagmamahal at nagproprotekta. Okay? Jesus is in control. Lagi po natin sa isip at isa sa control. He's in control of everything. Wala tayong dapat ikatakot, wala tayong dapat isipin na pangit. Okay? Kung believer ka, alam mo, perfectly loved ka. Kaya ang sabi sa atin, ipangaral natin ang Ebanghelyo. Sabihin natin sa buong mundo, do not love the world, sapagkat ito ay temporary lang. Love Jesus.
Okay? Hanapin niyo si Jesus, sapagkat si Jesus ay eternal. Siya yung sinasabi rito na eternity, si Jesus Christ, makakasama natin. Alam po,